Formal nang naghain ng House Bill 4453 o panukalang bumuo ng Independent Commission ang ilang kongresista para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control at infrastructure projects. Kabilang dito si ML Party List Representative Laila De Lima na nagsabing hindi nakakayanin ng mga komite sa Kamara at Senado ang imbestigasyon. Kaugnay niyan, makakasama natin mismo ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa oras, Kong. Magandang tanghali, Cheryl, at saka mga nanonood, nakikinig sa inyo. Good afternoon. At Kong, sabi nyo nga po, nasabi nyo na hindi nakakayanin ng mga komite sa Kamara at Senado ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. So, ito po ang nakikita nyong tugon, ang pagbuo ng Independent Commission. Ano ho ba ang nilalaman nitong House Bill na ito? Opo, salamat po. Yes, talagang yun po ang pananaw namin, kaming mga nag-file ng bill na yan, na hindi na talaga kakayanin ng Kongreso. Kasi mga nakikita natin ngayon sa mga hearings, although very very explosive, very revealing, pero sa tingin ko tip of the iceberg lang. So kailangan po natin ng isang independent commission na talagang yun lang, tututok lang talaga sila sa napakalaking problema natin ngayon about corruption in public works projects, especially the flood control projects. Talaga namang grabe. Talagang alam na yan ng lahat. It's common knowledge, and then lumalabas na nga ngayon, pakonti-konti, yung mga ganyang mga sitwasyon na there is a grand conspiracy or a grand collusion for corruption na involve lahat. Involve yung DPWH, which is the lead agency when it comes to infrastructure projects. Involved din yung mga politiko, mga political figures, whether senators, members of the House of Representatives, and even local government officials. And then meron din mga lumalabas na mga impormasyon dyan na posible na maski mismo sa COA ay yung tentacles of corruption ay umaabot sa kanila. So yung ginagawa ngayon na parallel inquiry ng Senate through the Blue Ribbon Committee and then the House of Representatives through the Infracom, kukulangin ito. I mean, ang trabaho ng Kongreso, marami rin, malawak ang trabaho ng Kongreso. At hindi mawawala ng oras ang pag-inquire, pagbusisi ng lahat na yan. So ang aming proposal, meron talagang independent commission. Actually, our proposal is 5 members. Wala po kami doon linalagay ng mga specific na mga pangalan. Pero nandyan na po yung retired justice of the Supreme Court, and then dapat a personality from the business sector, industry leader, tapos yung a certified accountant, na public accountant, na malawak ang exposure sa pagdating sa mga projects na ganyan. And then, hindi lang po yung yung 5-member committee that must be composed of really men and women of established or of unquestioned integrity, probity, and credibility. And then, may mag-support sa kanila. Parang interagency, mga nasa gobyerno, katulad ng mga investigators from the PNP, from the NBI, and even from Ombudsman and COA, and then from DOJ, Anti-Money Laundering Council, and several others. Na yun ang parang support service, support staff na mamanduhan ng committee kung ano dapat ang mga gagawin nila, ano yung mga titingnan nila, ano yung mga halongkatin nila, and it's really going to be very comprehensive. Lahat yan kailangan makita na yung mga yung rotten system natin, at more importantly, yung meron silang i-recommend na mga personalidad na mga involved, sangkot sa mga corruption. Kasi ang taong bayan po, hindi sila makukontento sa investigasyon lang. Katulad ng nangyayari ngayon sa Kongreso, both Senate and the House. Ang hinihintay ng taong bayan ay meron talagang mapanagot, merong kasuhan, at merong
makulong. Kasi Mhm. talagang these are plunderous acts. These Kung are criminal acts. Opo. So dapat panagutin yung mga dapat panagutin. Sabi niyo nga po Opo. kung ay, 5-member committee, sino po ang pipili dun sa mga magiging miyembro ng komite? We can we're still actually opening it up to suggestions when it comes to discussion, let's say at the committee level and also sa plenary. Kasi bill nga po yan na hindi ho basta-basta yan magiging effective or hindi ho yan magiging enforce or mai-enforce or full force and effect hanggat hindi talaga talakayin sa Kongreso. Pero ang aming inaasahan ay sana yung Pangulo ay mag-certify ito as urgent. At the proper time, pag nasa committee level na po, yung committee ay magsasuggest o magre-recommend sa Pangulo, mananawagan sa Pangulo na i-certify as urgent. Para ho hindi na dumaan sa mahaba pang proseso. Alam nyo naman, sa legislative bill, marami pang mga proseso yan. Tapos Opo. pagdating sa plenary, first reading, second reading, third reading. Pero kapag sinicertify po ang isang panukalang batas as urgent, medyo na shortcut po yan. Meron pa ring deliberations, pero hindi na po kasing tagal kapag nasa regular legislative process. And maybe for now, habang ito po ay panukalang batas pa lamang, ay maglalabas na daw po ng pangalan si Pangulong Bongbong Marcos within 48 hours, siguro 24 hours na lamang, nung kung sino ang bubuo nung kanyang binuong independent commission. And for now, yun muna ang magiging independent commission. Opo. Well, hindi naman ho kasi natin mawawala yan sa Pangulo. Certainly, it's his prerogative na meron din siyang i-create na ganyan, independent commission. Pero sabi naman po kasi ni ES, na Executive Secretary Lucas Bersamin, nung nandito po siya para dun sa budget ng Office of the President, parang sinasabi niya na wala naman daw problema kung meron din legislated body, independent commission, or a law creating an independent commission na iba doon sa EO. Kasi meron din silang specific na magiging focus, would not necessarily be the same as yung sa independent commission sa bill namin, kasi napakalawak po. Tsaka ang diferensya po kasi ng an independent commission created by law and an independent commission created by EO is that mas malawak po, mas broad ang pwedeng ibigay na powers dun sa law-created EO, independent commission, compared to EO-created. For example, yung compulsory powers ng body na yan, hindi basta-basta ko mabibigyan ng coercive powers kung ito ay EO lang. You know, yung to compel really the production of documents and also the appearance of witnesses. At kung hindi nila sundin, they can be cited for contempt. So merong clear contempt powers, linagay na po namin yan sa bill, para doon sa commission. Sa EO, we are not sure kung kasama yan, tsaka magiging questionable din po, legally and constitutionally questionable, kung ilalagay din. Kasi pagkakaalam namin under jurisprudence is dapat yung ganyang mga powers na, characteristic of a judicial or quasi-judicial body, dapat that is being vested by law and not just by a presidential issuance. Kamusta po ang suporta ng inyong mga kapwa kongresista ukol po dito sa House Bill 4453? May ilan-ilan naman po kaming nakakausap. Sinasabi nga po nila, maganda daw yon. And then some of them have expressed already yung, yes, susuportahan natin yan. Kailangan natin yan. But we have only talked to several pa lang. So hindi pa ho namin yan na-discuss with the House leadership. Balak ho namin yan na pakikiusapan. For example, yung majority leader and then ultimate and speaker din. Now we have to convince him na kailangan ito kasi mas maganda kung a majority of the House, minority and majority, the members of the minority bloc and the majority would support this para hindi na tumagal yung pag-create ng commission na yan. At patuloy po naming babantayan ang development on this House Bill. Marami pong salamat sa inyong oras. ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang hapon po.